Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sinamahan ni Dr. Carlos Benitez itong si Annalyn at saka si Lynette pauwi sa kanilang tahanan. Dito pa nga ay continuous pa rin ang pag-uusap tungkol sa nangyari kay Moira at kay Dr. RJ Tanyag. Dito na nga ay sinabi ni Dr. Carlos Benitez na bakit puro na lang si Dr. RJ ang pinag-uusapan nila, na dapat hindi na lang pinag-uusapan dahil sa sinabi naman ni Moira ang katotohanan kung bakit or kung paano niya naitulak itong si Dr. RJ Tanyag. Pero hindi nga ito naniniwala si Dr. RJ sa mga sinasabi ni Moira na kung saan malakas pa rin ang loob ni Dr. RJ na may ibang dahilan kung bakit siya naitulak. Agad-agad naman itong nanghingi si Zoe ng paumanhin sa kanya at sinabi niya dito na patawarin na lang ang kanyang ina para sa mabuo ang kanilang pamilya. Pero desidido na talaga si Dr. RJ na hiwalayan niya si Moira nang dahil sa hindi niya na matatanggap ang pagkasinungaling nito, at lalong-lalo na si Zoe ay isa ring sinungaling at sabi niya dito na wala na siyang ibang pagkatiwalaan kundi kanyang sarili na lang. At dito na sinabi ni Zoe na ako dad, at hindi na tinanggap ni Dr. RJ kasi lalong-lalo na wala na din siyang tiwala dito sa kanyang anak na si Zoe, na kung saan kinampihan niya dito si Moira na alam niya namang mali ito. At agad-agad naman itong si Dr. Lindon kinausap itong si Dr. Carlos Benitez at sinabi niya dito na paano sila nagkarelasyon ni Moira na hindi nga sila magkaibigan. Dito na nga narinig ni Dr. RJ Tanyag ang mga sinasabi ni Dr. Lindon at nagtaka itong si Dr. Carlos Benitez bakit andon at nakarinig si Dr. RJ Tanyag. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang Abot Kamay na Pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.